Hi guys, discuss naman natin ngayon no, yung another method of measurement of vertical distances. Which is itong profile leveling. So, itong profile leveling class, from the term itself, profile. So, ang ginagawa natin dito class is, or ang aim netong leveling method na to class is to provide no, a profile ng ating ground surface. Okay, so ibig sabihin class, 'di ba? Halimbawa ito class is yung top view. Okay. So gusto natin class makita yung itsura, let's say netong road section na to on the cross-sectional view or dun sa side view. So let's say side view, ito siya. So paano ba malalaman yung orientation ng ground surface? So kung ganyan ba siya? Okay, gets ba class? So top view versus side view. So wait lang. Okay. So, para malaman natin class yung side view, so let's say ito yung point A and then ito yung point B. So, sabi ko nga class, ginagawa ito para maka-generate tayo netong cross-sectional view na to. Kasi mahalaga ito class lalo na dun sa pagdi-design no, ng mga vehicular speed lalo na dito sa ating road design. Okay, so para maka-generate tayo netong side view na to, so simply ganito yung setup. So, di ba benchmark A? So, therefore, meron na yung elevation ni A. Tama? So, mag-setup tayo ng instrument near at A. So, let's say ito siya. And then, ang gagawin natin, same lang naman sa differential leveling. So, bago ko siya gawin, so ito lang naman yung main difference between the two methods na differential leveling saka yung profile leveling. So, sa differential leveling, so per instrument setup, no? Kung marirecall mo, so balikan nga natin class. So for instrument setup, so katulad nito. So 'di ba ito one setup 'yan class. So for instrument setup, isang back sight reading at isang foresight reading, no? Yung kino-conduct natin. So isang back sight saka isang foresight reading. While pagdating dito class sa profile leveling, so the same, isang back sight pero maraming foresight. Okay? So kumbaga, makakatipid tayo dito class ng instrument setup. So for one instrument setup alone, so ayan o, magba-backsight ako dito. Okay, so backsight. And then ang gagawin ko, para ma-drawing ko or ma-plot ko itong section ng road natin, so pipili ako ng mga points, no, intermediate points. So let's say itong point na to. So yung pagpili ng point is dapat uniform. So it's either by every 10 meters or every 50 meters, every 100 meters. So depende yan sa inyo class, no, kung gaano nyo kagusto maging accurate yung drawing natin class, no, or yung reading. So ang pagpili ng point class is by stationing. So let's say ito station 0 plus 0, 0, 0. So ito magiging station 0 plus 0, 1, 0. Station 0 plus 0, 2, 0. And so on. So example lang ito class. So let's say ito 0 plus 0, 4, 0. 0 plus 0, 5, 0. And then 0 plus 0, 6, 0. So ayun. So paano gagawin class? Di ba nakapag-backsight na tayo? So ang gagawin, sisilip naman tayo dito sa point na to, which is yung station na to. Gets ba class? So from the instrument, silipin natin itong point na to. So yun ay foresight. So therefore, elevation ni A plus yung backsight minus itong foresight na ito, di malalaman natin yung elevation ng point na ito class. So let's say ito yan. Okay, so station 0 plus 0, 1, 0. So makuha natin yung elevation, mapaplot na natin siya ng side view. So again, using the same instrument setup, so ang sisilipin naman natin is yung rad dito class. So therefore, that is another foresight reading. So from elevation ni A
plus yung backside, and then minus naman yung foresight doon sa point na yon. So therefore, ma-generate na natin yung elevation niya, and then maipa-plot na natin siya side view. So ito yun, 0 plus 0, 2, 0. So gawin lang natin yan, class, dito sa sa station 030. So that is another foresight. So elevation ni A plus backside minus yung foresight at 030. So ma-generate na ulit natin yung elevation niya. So sana nakakasunod, class. Okay? Tapos pwede rin naman ito, class. If foresight natin ito. Kaso, class, there are times na hindi na siya practical na same instrument yung gamitin to foresight that point. Kasi minsan, pag sobrang layo na, so lumalaki na rin yung tendency na magka-error siya. So instead na magtipid tayo, so ang gagawin natin, magse-set up tayo ng another instrument. So dito sa baba, so ito yung instrument 1. So dito tayo sa instrument 2. And then saka natin kukunin yung mga respective elevation ng mga points na malapit sa kanya. So kasi pag malayo na katulad nito, so lumalaki yung error. So para ma-minimize natin yung error, so another instrument setup. So anong gagawin natin? So dito tayo titingin, class. 'Di ba itong point 3? Itong point 3, class, or yung 030 is meron na siyang elevation. Elevation check na siya kasi nga nasolve na natin siya before eh. So ibig sabihin, pwede na natin siyang gamiting reference. So therefore, ang setup is backside again. So magba-backside ako sa kanya. Backside, and then foresight na sa other points na kukunan natin ng elevation. So if foresight natin ito, foresight. So therefore, elevation netong 0.030 plus backside minus yung foresight. So makuha na natin yung elevation ng 040. So let's say, ito yan. So 0 plus 040. And then, foresight again. So elevation ng 030 plus backside. Tapos minus naman yung foresight para dun sa 050. So meron na siyang another elevation. So that is ito, 0 plus 050. So ayun yung elevation niya. So finally, kunin natin yung elevation ng benchmark B. So from 030, again 030 plus backside, and then minus yung foresight sa benchmark B. So ayun, nakuha na natin yung elevation ng B. And then finally, na-plot na natin ng cross-sectional view or side view yung ating road section. So yun yung gamit niya, class, no? And then ayun, mabilis lang yung setup niya. Ngayon, class, define naman natin yung mga points kasi maraming foresight na nangyari. So ganito yung summary niyan, class. So eto, backside, okay tayo diyan. So itong mga foresight, kapag ang foresight is nanggaling sa same instrument, so tatawagin natin sila, class, as intermediate foresight. So intermediate foresight, and then etong huling foresight na nanggaling sa same instrument, so foresight na lang siya. Okay? Pero yung mga foresight na nasa pagitan pa, so tatawagin natin sila, class, as intermediate foresight para masabi natin na nanggaling siya sa same instrument setup. Okay? So next, setup number 2. So backside. So ito, class, tatawagin intermediate foresight. Ito, intermediate foresight. Tapos ito yung last foresight para sa instrument number 2. So foresight na lang siya. Gets ba yun, class? Gets? Ngayon, class, ito pa. Kapag ang point is yung point na nag-change ka ng instrument, so tatawagin natin yan, class, as turning point. Okay? Turning point siya. Tapos the rest is any point na lang along dun sa section. Okay? So I think, so kung na-gets na, class, pwede na tayong mag-start. So the same lang yan ng formula sa
differential leveling. So, ayan. So, ayan no. So, sabi, from the given profile leveling notes, so may benchmark 1, tapos station 1, 2, turning point. So, ibig sabihin, nag-change siya ng instrument. And then, 3, 4, 5, 6. Ang dami, no, class? Ang haba. So, let's say, i-ano na lang muna natin to, class. Try nating i-drawing. So, ayan. I-define lang natin no, kung kailan nagkaroon ng mga instrument setup. So, may backside sa benchmark 1, tapos may intermediate foresight at 1 and 2, tapos turning point. So, actually, kahit hindi na natin tignan yan, sasabi nga natin, di ba, kada turning point, doon nagkakaroon ng change of instrument setup. So, from benchmark 1, papunta dito sa turning point 1. So, may isang instrument setup dyan, class. So, let's say ito. Okay, so, let's say yan. So, from turning point 1 to turning point 2. So, let's say, andi dito yung instrument. So, from turning point 2 to 3. So, let's say, pwede rin naman nandito, class. No, not necessarily na nag-change siya ng, ng side ng section. So, pwede pa rin naman dito, class. Ibig sabihin lang nun, lumipat ka ng position ng instrument. So, dito, class, ay, ito. So, turning point 3, tas turning point 4. So, let's say, ito, yung instrument, and then, turning point 4 to benchmark 2. So, let's say, ito yung instrument setup. So, therefore, there are 1, 2, 3, 4, and 5 instrument setups. Okay, so ngayon, pwede na tayong mag-analyze. So, ito, backside, intermediate foresight. So, intermediate foresight and then foresight. Gets? So, dito naman, next instrument, backside. So, foresight, intermediate foresight rather. So, palitan natin. Intermediate foresight. Ito ganun din. Intermediate foresight. So, intermediate foresight. So, intermediate foresight. And then, intermediate foresight. And then, lastly, turning point 2. So, that is foresight na lang. So, medyo mahirap mag-drawing. So, foresight. Okay? So, next, for instrument setup number 3. So, backside tayo dito. Intermediate foresight, intermediate foresight, intermediate foresight, and then another intermediate foresight, and then foresight. Okay? And then, from 4, so, ang gagawin, magba-backside siya dito. For foresight siya dito. Okay? So, last is what? So, magba-backside. So, ito, intermediate foresight, and then yung last foresight niya. So, foresight. Okay, so, ayan class, medyo mahirap lang siya i-drawing, pero, yan na siya class. Now, pag may nagawa na tayong ganyan, so, pwede na tayong mag-solve ng mga hinahanap. So, ano yung mga hinahanap? Una, what is the difference in elevation between 5 and 2? So, nasan yung 5 and 2? Ito. So, ang gawin natin class, i-buuin muna natin no, yung elevation dito sa table. So, isa-isahin natin. So, let's say, gusto natin makuha yung elevation ng 1. So, paano yan? Elevation ng 1 equals saan? So, sana nakakasunod So, elevation na itong 1 equals sa benchmark 1. Okay, plus backside minus yung foresight sa kanya, sa 1.
So that is 225.50 plus 0.95 minus foresight 1. So that is, or intermediate foresight, lagyan natin ang I. Kasi intermediate foresight yung kinonduct sa kanya. So minus intermediate foresight sa 1, which is 3. So ilan yung elevation ng point 1? So that is 2 to 3.45. So ayusin natin. Okay. Next, elevation ng 2. So pag nakakapag-solve na tayo ng konti, so the rest kayo na yung magbuo class, ha. So elevation ng 2 is equal sa, so yung point 2, ang reference pa rin niya is itong benchmark 1. So benchmark 1, okay, and then plus yung backside, and then minus yung intermediate foresight naman sa point 2. So gets? So that is 225.50 plus 0.95 minus 2.3. Okay? So ilan yan? Okay, so that is 224.15. Okay? And then, doon na tayo sa next. Turning point 1. So, para sa elevation ng turning point 1. So, ang reference pa rin niya is ito. Ito siya, di ba? Ito siya. So, ang reference pa rin niya, pasok pa rin siya sa instrument setup 1. So, equal pa rin siya sa benchmark 1 plus yung backside minus yung foresight na. No, ito na yung i-minus natin. So, minus yung foresight sa kanya sa TP1. So, that is 225.50 plus yung backside 0.95 minus yung ito yung foresight sa kanya class 0.64. Okay, so ilan yan class? Elevation ng TP1. So that is 225.81. Okay? So, therefore, lagay natin dito yan. So, 225.81. And then, ito is 224.15. Next, no, so, therefore, nandito na tayo sa next instrument setup. So, setup number 2 tayo, class. Ano nang gagawin? So, for setup number 2, para makuha tong sa 3, okay, para makuha tong sa 3 class, edi, so, from 2, magba-backside tayo sa TP1 and then mag-intermediate foresight sa 3, or the elevation ni 3 is equal sa, so yung reference na natin dito class is yung TP1 na, di ba? So sa kanya naman gagaling yung mga elevation. So from TP1, magpa-plus tayo ng backside and then magma-minus tayo ng foresight doon sa point 3. Okay, so TP1 is 225.81 plus yung backside. Nasa na yung backside sa TP1? So ito yung backside sa TP1, no? 3.13 and then minus yung foresight, no, or yung intermediate foresight sa 3. So lagyan natin ng II. So IF3 or IFS sub 3, which is itong 2.7. Okay, so ilan yung elevation ni 3? Okay, so sagot is 2 to 6.24. So next, elevation naman ni 4. So again, so itong 4, so tapos na tayo sa 3, no? So itong 4, ang reference pa rin niya is yung turning point 1. So TP1 plus yung backside and then minus yung intermediate foresight sa 4. Okay, so TP1 225.81 plus
yung backside sa TP1 which is yung 3.13 and then minus 2.8 naman. Okay, so ilan na yung elevation ni 4? So that is 226.14. So lagay natin. Ito is 226.24. Ito is 226.14. So, class, sa tingin ko pwede nyo na siyang i-continue. So, buuin lang natin tong table. So, check nyo na lang class kung pares tayo na magiging sagot. Okay? So, hindi ko na siya isusulat. So, and kompletuhin natin class. Okay. So, ayan class, na-fill up ko na yung table. So, sana pares tayo ng nakuhang mga values. So, paki-check na lang class. So, nagets nyo naman, no? I-imagine nyo naman class kung kailan magpa-plus at magma-minus kapag nagets nyo itong drawing na ito class, no? So, okay. So, ang question is number 44. So, sabi dito, what's the difference in elevation between station 5 and 2? So, nasan yung 5? So, ito yung 5. And then, ito yung 2. So, yung elevation niyan is 224.15 saka itong 225.84. Okay, so, therefore, masagot na natin yung class as so, difference in elevation between 5 and 2 is equal sa elevation ni 5 minus elevation ni 2. So, that is 225.84. Then, minus elevation ni 2 is 224.15. Okay, so yung difference in elevation is how much? Okay, so sagot is 1.69 meters. So, that is letter C. Next, compute the elevation of turning point 2. So, nasa na yan, class? So, turning point 2, ito yun. So, 227.66. So, that is letter D. Then, finally, compute the elevation of benchmark 2. So, ito yun. So, 224.88. So, correct. Okay, so, ayan, class, i-practice nyo lang, class, no? Yung ginawa ko dito. So, kung paano nag-transition from one instrument to the other instrument, no? Para mag-sight and mag-read ng mga elevations. Okay? So, last, ano na tayo, class? Method of measurement. So, sana na-guess nyo yan, class. So, last method of measurement ng vertical distance, which is yung itong reciprocal leveling. So, number 5. So, ito class is, ano lang to class, the same lang ulit siya ng differential leveling. Yun nga lang, kinoconduct ito sa cases na hindi na kayang i-conduct yung differential leveling. So, kailan ba siya hindi na-apply class? So, sa cases na katulad nito, let's say for example, gusto natin makuha yung difference in elevation between points A and B. So, let's say yung point A is somewhere here. So, ito yung A. And then, yung point B is dito naman siya. So, let's say, point B. Okay? So, madali lang sanang kunin, no? Yung elevation or yung difference in elevation between points A and B using yung differential leveling. Yun nga lang, class,
dahil merong obstruction, okay, or hindrance sa measurement. So let's say, for example, ito yun. So that the portion between A and B is occupied by a large body of water. So therefore, hindi tayo makapag-set up ng instrument between A and B. Okay? So hindi na tayo makapag-set up. Tas given pa na large body of water ito. So, di ba dapat pag malalaking measurement, no? Ibig sabihin that mas maraming setup of instrument. So, yung isang setup nga lang class, hindi na natin magawa eh. So, what more yung marami pang setup. So, paano ang ginagawa? No, paano na ma-measure yung difference in elevation using reciprocal leveling? So, ganito lang naman siya class. The same lang yon sa differential leveling or any leveling method na maglalagay tayo ng rad, no, at points A and B. So, let's say, ito. So, palitan ko lang. So, lagay tayo ng rad at A. And then, lagay tayo ng rad at B. And then, so since it's impossible nga, no? It is impossible na mag-set up ng instrument between A and B. So, ang setup ng instrument is dito, class. No? Somewhere near at A. Okay, so mag-set up tayo ng instrument. Okay, so ito siya. Tapos, the same way na ginagawa yung differential leveling. So, mag-site tayo horizontally. Okay, so ayan, let's say yan yung horizontal line of sight. Okay. So, take note that yung difference in elevation is what? Diba ito yun? So, from A, papuntang B. So, ito yung difference in elevation na H. Okay? So, dito sa, na to, figure na to. So, diba nag-sight siya horizontally. So, therefore, mayroon siyang reading dito, which is tawagin natin, let's say, small a. And then dito, mayroon siyang reading, which is tawagin nating small b. So therefore, from the figure, we can say that yung h is equal sa a minus b. Okay? So, as simple as that, makuha natin yung difference in elevation. Pero class, hindi pa siya tapos. So, since may malaking possibility na may effect yung refraction sa measurement, so para ma-eliminate natin yung class, so i-reverse natin yung reading. So, set up tayo ng another instrument dito. So, ayan. And then, ang gawin naman natin, mag-measure ulit tayo class, no, dun sa rad natin using yung horizontal line of sight. Okay, so instrument held near at B. So, magkakaroon dito class ng another reading, which is ito. So, may reading dito. Tawagin natin itong B prime. And then, ito, may reading dito. Tawagin natin yang as A prime. So, from the figure, we can say that yung H in terms ng A prime and B prime is A prime minus B prime. Okay? So, we have two measurements. So, may possibility na may small discrepancy yan. So, to determine yung average value ng difference in elevation. So, let's say tawagin natin tong 1. So, for setup 1. And then, tawagin natin tong 2. Okay? For setup number 2. So, that the average difference in elevation is just the average ng H1 saka nung H2. Okay? So, ganun lang siya ka-simple class. So, pwede na tayo class mag-solve ng problem related topic na ito. Okay? So, wait lang guys. Okay, so ito yung problem class. So sabi dito class, in leveling across a deep and wide river, reciprocal leveling reading or reciprocal level reading were taken between 2 points X and Y as follows. So with instrument set up near X, the rad reading on X are 1.283 and 1.285. And on the distant point Y, the rad reading is 2.618 and 2.618.
2.619 and 2.621 and 2.622. So, ibig sabihin class, ginawa niya yung measurement 4 times para sa distant measurement and then 2 times para sa near measurement. So, parang dito class, di ba? Halimbawa, sa setup number 1. So, di ba malapit siya sa A. So, dahil mas malaki yung accuracy for near measurements, so 2 times niya lang kinonduct yung measurement. So, para makuha natin yung average value ng A, edi kunin natin yung average nung nakuha niya. Let's say 2 times. So, average yung dalawang measurement. So, sa malalayo, since malaki na kaya yung possibility na magka-error, so para ma-minimize yung effect nung error na yon, so mineasure niya yung distance B na to 4 times. Okay, and then para makuha yung average value ng B, edi average ng 4 measurements. So, ganun lang naman yun, class. Ngayon, paano natin malalaman kung sino yung mas mataas or mas mabababa? Ito class, yung reading niya nung malapit siya kay X is maliit, around 1.2 lang. Pero nung tinignan niya yung Y, so ang laki nung reading. So, ganito yung nai-imagine ko dyan class. Ito yung X. Okay, and then yung Y is mas mababa. Okay. So, para pag naglagay tayo dito class ng rad, so rad, okay, so ito yung body of water. So, let's say, ayan. So, rad held near at X. So, may reading siya dito. Yung 1.283 or 1.285. It's dito. So, mas malaki yung reading eh. So, ito yun. Which is 2.618, 2.619, 2.621, and 2.622. So, tawagin natin to class as distance A, and then ito is distance B. So, yung difference in elevation, using yung diagram is ito. So, ito yung X, ito yung Y, so ito yung difference in elevation H. So, tawagin natin siyang H1 for setup number 1. So, kunin natin tong A. Ilan yung average value ng A? So, 1.283 plus 1.285 divided by 2. So, ilan yung A? So, that is 1.284. Okay? And then, for B, so average ng apat na readings, 2.618, 2.619, 2.621 plus 2.622, and then divide it by 4. So we have 2.62. Okay, so that the initial difference from elevation ng X and Y is from the figure. So this one is B minus A. Okay? So dito kasi sa formula natin A minus B, since mas malaki yung A kesa sa B. So dito, mas malaki yung B kesa sa A. So B minus A. So we have 2.62 minus 1.284. So that H1 equals 1.336. Okay? So kung mapapansin mo class, sa choices is naka-negative, no? Bakit? Kasi nga, yung ginamit niyang formula is yung A minus B. Pero yung negative lang naman na yan class, only says that point Y is lower than point X. So, okay lang naman yung class. So, sagot natin is 1.336. So, next, for the next instrument setup. So, copy ko lang to class. Okay, so still, may rad at X, may rad at Y. So, sinabi,
with the instrument set near Y, the rod reading are and 3.478 saka 3.476 and then ito 2 point something, 2 point something. So let's say ito yung instrument near at Y. So horizontal line of sight. Okay, so ito yung reading. Ilan daw to, class? 3.478 saka 3.476. So tawagin natin tong B, tawagin natin tong A yung sa kabila. So A. So ilan yung mga reading dito? 2.143, 2.140, 2.146 saka 2.144. Okay? So kunin natin yung average value. So, hindi ko na sila papakita. So kaya nyo na yan, class. So for B, that is 3.478 plus, so that is 3.477. Okay, so for A, how much naman yan, class? So 143, 140, 146, 144 divided by 4. So that is 2.14325. Okay, so with that, ilan na ngayon yung difference in elevation na H? So ito yung X, ito yung Y, so ito yung H. So for setup 2, so again, setup 2, so that H2 equals, mas malaki yung B, so B minus A. So that is 3.477 minus 2.14325. So H2 equals, okay, so 1.33375 so meters. So finally, to determine the average value or average value of difference in elevation, so that is H1 plus H2 divided by 2. So 1.336 plus 1.33375 divided by 2, so that the average difference in elevation is how much? So that is 1.334875 or 1.335 meters. So again, negative only indicates that point Y is lower than X. But our answer is letter A. Okay, so finally, for number 48, so tinatanong, determine the elevation of Y if the known elevation of X is 290. So ito, elevation of X equals 290.082. So that, ayan no, so with respect sa X, so ilan yung Y? So elevation Y is equal sa, so magsisimula tayo sa X para makapuntang Y, edi bababa tayong H, no? So from elevation ni X, bababa tayong H. So that is 290.082 meters minus 1.335. So that elevation ni Y equals 288.747. So that is letter B. 288.747 meters. Okay, so hanggang dyan na lang, class, yung discussion natin regarding measurement of vertical distances. So sa next videos natin is itakal naman natin yung mga common errors na na-encounter in vertical measurement. So ayun guys, so thank you guys for watching. I hope you learned something. So see you next time. God bless.